Ang nakaraan. Nagsimula na ang paglalayag ng ating bida kasama ang pinuno ng Floatang Archipelago. Ang target nitong puntahan ay ang estatwa ng Sea Dragon, dahil iyon ang daan para makapunta siya sa seafloor kung saan naruroon ang Guardian Dragon. Na ngayon ay gumuguho na ang nasabing estatwa. Pagpapatuloy, mga sandali na buo pa ang estatwa ng Sea Dragon, sa mga sandaling ito ay payapa pa ang lahat, at wala pang kaguluhan ang nagaganap ng matindi. Sa ibaba naman kung saan naruroon ang pangkat na kasama ng ating bida na pumasok, rito ay nagtataka ang mga ito. Sabi ng kanilang pinuno, bakit ang tagal naman nila, ano na ang nangyayari roon ngayon, sabi nito na naiinip at naiinis na. Maya-maya naman sa lihim na lagusan na dinaanan ng pangkat na sumama sa ating bida, ay lumabas ang isang babae. Sabi nito, Pinunong Antonio, may hindi po magandang nangyari ngayon. Si Gray at ang mga kapatid nito na pumasok na kasama po natin kanina, sabi nito na bahagyang napahinto sa sinabi nito dahil hinga na hingal ito. Bigla na lang po nilang inatake ang ating bisita, sabi ng babae, na agad namang kinilabutan itong si Antonio sa kanyang narinig, dahil ang pangkat pala ng Troyban ay napasok na mismo ang kanyang pangkat, na alam na ang kanyang mga ginagawa nang hindi niya nalalaman, na may traidor na pala sa kanila. Sa itaas naman na bahagi ng lugar na kinaroroonan nila ngayon, naririto si Theo, nakikipaglaban ngayon sa mga traidor sa kanilang pangkat, na gustong makuha ang balmang na hawak-hawak ng ating bida. Sunod-sunod ang pag-atakeng ginawa ng mga angas sa ating bida, na napa-atres itong si Theo. Tanda na malalakas rin ang kanyang kalaban ngayon, na hindi lang basta kutong lupa ang mga ito. Kainis ang mga ito, sabi ni Theo, na bonus ngayon, dahil hindi niya kaagad magawa ang kanyang dapat gawin, dahil may nanggugulo sa kanya ngayon, at hindi rin naman siya pwedeng magwala rito ngayon dahil baka dumami palalo ang mga kalaban. Basang-basa ni Theo ang estratehiya ng mga ito, iyon ay dahil nag-uubos lang ng oras ang mga ito sa totoong plano nila, kaya hindi basta-basta lang sugod ng sugod ang mga ito. Kontrolado na ng mga Troyban ang Heun District 3, at plano nila ngayon na magpadala ng kanilang mga tauhan sa lugar na ito nang hindi nalalaman ng pangkat ng ating bida. Kaya lang hindi hahayaan ni Theo na mangyari ang mga plano ng Troyban, kaya yayariin niya ang mga ito, lalo na ang mga plano ni Ed Troyban. Dito naman ang kalbong ito ay nagtataka sa nakikita niyang ginagawa ng ating bida, dahil may kakaiba sa mga ginagawa ni Theo ngayon, na bago sa kanyang paningin ngayon. Ayun na nga, isang malakas na pag-atake ang ginawa nito. Hindi na basta umiilag o sumasanggalang, dahil siya naman ngayon ang umatake, na agad nawasak ang iilan sa mga bato sa kinaroroonan nila ngayon. At hindi lamang iyon, isa rin pala ito sa plano ng ating bida, ang lumitaw ang bagay na ito, isang kahon, na may ooka ng isang lagayan ng talim o espada ang nasa unahan ngayon ng ating bida. Dito ay agad nanlaki ang mga mata ng kalbong ito, mukhang nauunawaan rin niya ang nalalaman ni Theo, kaya ganat na lamang ang pag-aalala sa mga mata ng isang ito, na kailangan niyang magmadali bago magawa ni Theo ang dapat niyang gawin. Dahil doon, agad na sumigaw ang kalbong leader ng mga traidor na ito, pigilan ninyo siya, sigaw nito, na nagmamadali na nga silang habulin at pigilin ang ating bida ngayon bago mahuli ang lahat. At dito ay ngiting-ngit na ang ating bida, iyon ay dahil malinaw na sa kanya kung ano ang dapat nitong gawin ngayon, sabi niya, tama. Bakit ba pinahihirapan ko ang sarili ko, sabi nito. Lumabas ang system, at dito ay nakita niya ang pinagagawa nito. Ain sub-quest, sinabi rito na nais ng Balmang bumalik sa kanyang orihinal na lugar na. Kanyang pinagpapahingahan, hanapin ang lugar na ito, talunin ang Guardian, at kunin ang karapatan sa espada. Dito na-gets na ng ating bida, na ang nais lang ng espadang Balmang ay ang bumalik siya sa orihinal na lugar kung saan dapat ito naruroon, hindi sa lugar kung saan ito tinarak ng ating bida. Ang Dragon Slaying Sword o ang Balmang ay mas lalong magre-react ng husto kung makakabalik ito sa lugar kung saan dapat ito naruroon, at ang lugar na iyon ay ang kahon na nasa Harp-on na ngayon ng ating bida. Kaya ilang sandali na lang ay magagawa na ng ating bida na may tarak ang espadang ito sa butas ng kahon na ito, kaya sabi ni Theo, wala nang iba kundi itong lugar lang na ito, sabi niya, nasabik na sa magaganap sa oras na may tarak niya ito. At ayun na nga, walang sinayang na sandali si Theo, bago pa siya abutan ng mga humahabol sa kanya, mabilis niyang tinarak ang espada sa nasabing lagayan nito, na anumang sandali ay talagang magre-react na ito.
Tagumpay si Theo sa kanyang gustong gawin, naibaon na niya ng husto ang kanyang sandata sa butas ng box na nasa harapan niya. Ang kalbong traidor naman ay halos lumuwa na ang mata nito sa inis, dahil hindi siya umabot para pigilan ang ating bida, at nag-aantay na lang rin ito sa kung anong magaganap. At ayun na nga, hindi ito ang tagal ay may kung anong pagsabog ang naganap ngayon. Ang mga humabol sa ating bida ay nagtalsikan, ang nabato sa lugar na ito ay unti-unting nawasak ngayon. Ang puwersa ng espada kasama ang box kung saan nakatarak ito ngayon ay naglilikha ng matinding liwanag at puwersa, hindi ito binibitawan ngayon ng ating bida, dahil kung mapupunta ito sa ibang lugar, ay dapat naruroon rin siya. At isang matinding pagyaning sa lupa ang narinig ng mga ito, agad silang napatingin sa itaas kung anong nangyayari, bakit pakiramdam nila ay may mawawasak na kung ano. Narinig ba ninyo iyon? Tanong ng mga nakapansin sa pagyanig at dagandong na kanilang narinig. Sabi pa ng isa, oo nga, parang tunog iyon na may mawawasak, sabi ng ilan. Ang isang ito naman ay agad na natarante sa kanyang nakita, sabi nito, tignan ninyo iyon, ang Colossus, sabi nito na may pag-aalala sa kanyang mukha sa bagay na kanyang nakikita ngayon. Walang hiya, anong nangyayari, sabi naman ng mga ito, dahil hindi nila alam kung bakit nawawasak ngayon ang estatwa ng si Dragon, lalo pat ito ay matagal ng panahong nakatayo rito, at ito ang sumisimbolo ng floating archipelago. At ayun na nga, ang estatwa ng si Dragon ay nawawasak na nga sa mga sandaling ito, dahan-dahan itong bumabagsak ngayon, na hindi malaman ng mga bantay kung anong dahilan kung bakit ito nawawasak ngayon ng husto. Matapos ng pangyayaring iyon, si Theo ay nakahiga ngayon sa mga sandaling ito na nagliliwanag ang kanyang paligid, na dahan-dahan namang iminumulat niya ngayon ang kanyang mga mata. Agad itong umupo sa mga sandaling ito, hawak-hawak ang kanyang ulo na para bang masakit ito sa nangyaring pagkahulag niya. Ano bang nangyari? Nawalan ba ako ng malay? Tanong nito sa sarili, dahil matapos niyang itarak ang espada, at yumanig ang estatwa na kinaroroonan niya, hindi na niya alam ang sumunod pang nangyari. Si Theo ngayon ay nasa kakaibang lugar, malayo ang itsura nito sa isang karagatan, dahil may mga puno rito na naglalakihan. Nagtataka rin si Theo kung bakit pa siya buhay sa mga sandaling ito, gayong nawalan pala siya ng malay, na walang umatake sa kanya. Sabi ni Theo, tulad ng inaasahan ko, mukhang naririto na nga ako sa dungeon ng relic, sabi nito na tinatanaw ngayon ang paligid na kinaroroonan niya, at hinahanap rin kung saan naruroon ang si Dragon. Ang mata ng ating bida ay bahagyang lumingon sa bandang kanan niya, at nasabi sa sarili, aba, ito pala ang kuta na kinaroroonan ng isang iyon, sabi nito, na naninibago sa kakaibang lugar na kinaroroonan niya ngayon. Hawak-hawak ngayon ng ating bida ang kanyang espada, at rito naririto ngayon ang mga guardian, ngunit na nasa kakaibang anyo ang mga ito. Medyo cute, parang mga Digimon o Pokemon ang itsura ng mga ito ngayon. Anong nangyari sa inyo, bakit ganyan ang itsura ninyo, tanong ng ating bida. Sabi naman ng isang ito, kami ay lumitaw at nag-anyo ng ganito direkta mula sa iyong mana, paliwanag nito sa totoong nangyari kung bakit sila naging ganito, na kailangan nila ang mana ng ating bida para magawa nilang lumitaw ngayon, kaya lang dahil sa kakulangan ng mana ng ating bida, hanggang ganito lang ang kaya nilang ilabas na anyo, kaya naiinis rin ng bahagya ang mga ito. Muling nagsalita ang isang guardian na ito, at nagsabi, para sa isang relic guardian, ang magpakita ng isang malalim na pag-aalala at awa para sa isang tao ay hindi normal, sabi nito, ano? Tao, pagtataka naman ni Theo, ang isang iyon ba ay si Kriemhild? Sabi naman ng guardian na ito, hindi rin namin alam, bahagya lamang naming nabasa ang mga natirang alaala sa isipan, paliwanag nito. Sabi naman ni Theo, kung pag-iisipan ng maigi at ng mga pangyayari, posibleng siya nga, at dahil walang relic nang naiwan, kaya tignan na natin ang paligid, sabi nito sa mga kasamang guardian. Kaya lang habang naglalakad ang ating bida, may kung anong nilalang ngayon ang naglabas ng kanyang pana, na parabang ang bagay na ito ay nakatutok ngayon sa ating bida, na mukhang hindi normal na pana ang isang ito. Ayun na nga, isang kalansay na nilalang ngayon ang may hawak ng pana, galit na galit, at balak tapusin o patayin ang ating bida nang hindi niya namamalayan, kaya palihim itong umatake mula sa malayong lugar na kinaroroonan niya ngayon. At pinakawala na ng nasabing kalansay ang kanyang pana, naglalakbay na ito ngayon papunta sa ating bida. Napakabilis, tuloy-tukoy na walang ibang target kundi ang likuran ni Theo.
Kaya lang ibahin ninyo ang ating bida, para bang may mata ito sa kanyang likuran, dahil sa isang pelang lamang niya ay agad niyang naiwasan ito, at nahawakan pa niya ang naglalakbay ng napakabilis na panang ito ng walang kahirap-hirap, patunay na napakatindi ng senses ng taong ito. Sabi ng ating bida, sabi nila ito ay isang lugar na walang nagmamay-ari, sabi nito, na nakikita na niya ang mga nilalang sa paligid niya, mga kalansay na gumagalaw, na talagang galit na galit sa kanya ngayon. Ano ito? Tanong ni Theo, iyon ay dahil hindi lamang isa, kundi maraming kalansay ngayon ang naririto, at mukhang iba't ibang abilidad ang gamit ng mga ito, dahil may mga long range sa kanila, at may mga melee rin. Sabi ng mga ito, may nakapasok na tagalabas, sabi ng mga ito, ang Kriemhilds, sambit ng mga kalansay na ito, na hindi maganda ang tingin nila sa ating bida, mukhang ang mga ito ay ang tagapagbantay ng lugar na ito. Para kay Kriemhild, sabay-sabay na sabi ng mga kalansay, para protektahan si Kriemhild, kailangan nilang patayin at tapusin ang mga nilalang na nang ahas na pasukin ang lugar na ito nang walang pahintulot. Agad namang lumitaw ang guardian na ito, sabi niya, ganun pala ang lugar na ito. Biruin mo, ganito katindi ang gagawin nila para lang protektahan ang nagmamay-ari, ang tinatawag nilang Kriemhild, sabi nito na tahimik na nakikinig ang ating bida. At habang nag-uusap pa ang dalawang ito, biglang may lumipad na pana muli sa ating gida, na mabilis namang naiwasan ni Theo, na ikinabigla naman ng guardian na ito ang nangyari, dahil muntik na raw siyang matamaan nito. Dahil sa biglaang pag-iwas ng ating bida, tinamaan ng archer ang kalansay ang isa sa mga melee na kasama nito, tanggal ang ulo ng makong na ito. Dito ay nag-iisip ang ating bida, sabi nito, napakarami nila, hindi na bago ang mga ganitong tagpo. Ang kailangan ko lang ang gawin ay ang ubusin sila, ganun nga lang talaga kasiguro kasimple ito, sabi niya sa sarili. Sabi naman ng isang ito, hindi ito magiging madali gaya ng iniisip mo, babala ng isang ito, na mukhang mahirap kalaban ang mga kalansay, o may iba pang nag-aantay sa ating bida. Sabi pa ng isang guardian, nakikita mo ba ang mga iyon, hindi iyan mga normal na mga kalansay, sabi ng guardian, dahil parang muling mabubuhay ang mga ito. Ayun na nga, kahit nawasak ang ulo ng kalansay, ang kamay nito ay biglang humigpit ng hawak sa espada nito, tanda na talagang hindi namamatay ang mga kalansay. Ang mga iyan ay mga undying soldiers, o mga sundalo sa lugar na ito na hindi namamatay, ang tawag sa kanila ay Dragon Fangs, sabi ng guardian sa ating bida, na mukhang walang katapusan laban ang kahaharapin ngayon ni Theo hanggat hindi siya namamatay. Ayun na nga, para bang nabaliw ang isang ito matapos tamaan sa ulo, iyon ay dahil nagmamadali in-gain ito na lumusab sa ating bida, galit na galit, at gustong wasakin o patayin na si Theo. Kahit na malinaw na kay Theo ang sitwasyon niya ngayon, wala na itong magagawa kundi ang harapin ang labang ito. Sabi niya, oo nga, talagang hindi magiging madali ang labang ito, pero handa siyang lumaban kahit anong mangyari. At ayun na nga, napakarami nga ng mga ito, ang isa palaman ay sakit na sa ulo dahil hindi basta-basta namamatay, ang ganito pa kayang karami, na parabang nilanggam na ng mga kalaban itong ating bida, sa dami ng mga ito ngayon. Sabi ng guardian na ito, hindi tayo pwedeng lumaban sa labang hindi na matatapos kailanman, babala nito sa ating bida, sabi naman no Theo, bakit may naisip ka bang paraan? Tanong nito, sabi naman ng guardian na ito, hoy ikaw, makinig ka ng maigi sa payo na ituturo ko sa iyo, ilagay mo ito sa makapal mong bungo ng maigi. Ang Kriemhild na iyon, iba tao rin siya na kagayo mo. Tanong nito sa ating bida, bakit hindi mo sabihin sa kanya na isuko na sa iyo ang pagmamay-ari sa sandata, sabi ng guardian, na si Theo naman ngayon ay agad na nag-init ng ulo, dahil akala pa naman niya matinong payo ang sasabihin sa kanya. Sabi nito sa guardian, ang isang iyon ay tinatawag nilang legendary hero, kung nabubuhay pa iyon ngayon, tingin mo ba tao pa siya? Galit na sigaw nito sa guardian, dahil tunay na hindi na magiging normal na tao kung buhay pa rin ang taong matagal ng panahong nabuhay sa kasaysayan. Walang kwentang mortal na nilalang, ang magbigay ng payo sa isang katulad mo ay talagang walang saysay. Sabi nito, mainit rin ang ulo sa ating bida, dahil hindi sila nagkakaintindihan ni Theo ng malinaw. At habang tumakbo ang mga ito, isang system notification ang lumabas ngayon sa kanyang harapan, na agad namang pinagtakhan ni Theo, at binasa rin niya kaagad ang mga nakasulat rito.
Sabi ng system, ang dungeon na ito ay ang huling regalo na iniwan ng Leviathan para kay Kriemhild. Kunin mo ang pagmamay-ari ng regalo mula kay Kriemhild, sabi ng system na para bang madali lang pero mahirap. Dito ay agad nanlaki ang mga mata ng ating bida habang nagbabasa ito ng mensahe sa system. Sabi nito, sandali lang, kunin ang pagmamay-ari ng regalo. Tanong nito sarili. Dagdag pa ng ating bida, walang hiya, ang griffin na iyon, mukhang tama nga siya. Sambit nito sa sarili, na may kung ano nang tumatakbo ngayon sa isipan ng ating bida, na nakatayo pa rin ito sa mga sandaling ito, na ang mga kalaban ay nagmamadali ng lumusab sa kanya. Kaya lang sa pagdating ng mga pag-atake ng mga kulugang ito, biglang naglaho na naman ang ating bida, na para bang nag-teleport ito sa kung saan, dahil sa ibaba lang tumama ang pag-atake ng mga kalansay na ito. Sunod-sunod ngayon na tumatama ang mga sandata ng mga melee na mga kalansay, na nag-iwan ito ng mga laman sa bagay na ito. Si Theo, naman ay gumamit ng parang baging sa mga sandaling ito, parang si Tarzan na nagpapalambutin sa mga puno para iwasan o takasan ang paghabol sa kanya ng mga ito, kasabay ng mga pana na papunta rin sa kanya. Agad na lumitaw ang system, na ang sabi, pinapagana ngayon ang hatchling synchronization, sabi ng sistema sa ating bida, isang pamamaraan para dagdaga ang abilidad ng lakas nito. Ang mga mata ng ating bida ngayon ay nagmistulang mata ng isang dragon, napakatalim ng tinginan nito sa kanyang mga target, at nag-iisip ng malalim at mabuti sa kanyang mga dapat gawin ngayon. Kitang-kita nito ng malinaw ang anyo ng mga kalaban niyang kalansay, para bang mga negative film ang mga ito ng isang Kodak, dahil parang naging black and white na ang mga ito sa mga mata ng ating bida. At ayun na nga, sa patuloy na pagsusuri ng ating bida sa mga kalansay sa paligid, may isang bukod tanging nilalang ang kanyang napansin, nagliliwanag ang isang ito ng kulay pula. Nasa mga sandaling ito naman ay agad na lumundag palayo, na ibang-iba ang galawan nito kumpara sa mga kalansay na samsugod sa ating bida, na para bang mga robot ang mga ito. Huli ka, nakita rin kita, sabi ni Theo, habang ang lahat ay nagmamadaling sumugod sa akin, may nag-iisang hangal na tumatakbong palayo. Kakaiba ka, sabi nito, na nagmamadali si Theo na hulihin ito. Ngayon siguradong sigurado na ako, sabi ni Theo, na talagang nagmamadali ito ngayon na habulin ang tumatakas na kalansay, na ngayon ay nakatingin na rin sa kanya ngayon ang isang ito. Agad nagpakawala ng pag-atake itong ating bida, sabi nito, Lightning Dragon, Flash Technique, sabi nito, na isang kuryenteng aura ngayon ang kumawala sa ating bida. Na nagmamadali ngayon na sumugod at targetin ang kalansay na tumatakas palayo sa kanya ngayon, madaling-madali si Theo, sunod-sunod rin ang pag-atake ng teknik na kanyang pinakawalan ngayon, na pinapaulanan na ang isang ito. May kabilisan ng kutong lupa sa pagtakas nito, pero hindi pa tapos ang ating bida, agad na namang nagpakawala ito ng isa pang pag-atake, Lightning Needle, tawag nito sa suusnod na pag-atakeng kanyang pakakawalan, na talagang hindi titigil si Theo hanggat hindi natatapos ang laban. Matapos noon, lumapag ang ating bida sa isang sanga ng puno na malapit sa kanya, na para bang tapos na ang pakikipaghabulan sa kalansay na kanyang target. At ayun na nga, isang system ang lumitaw, dati ay muling nagsabi na nakakuha ito ng isa sa mga bangkay ni Kriemhild, kunin at ipunin pa raw ang iba pang natitirang parte ng bangkay ni Kriemhild, ngayon ay isa pa lamang, at 205 pa ang kailangan nitong maipon. Dito ay hawak-hawak na ng ating bida ang isa sa mga natitirang parte ng Kriemhild, kailangang kumilos ito para makuha pa ang iba pa. Ang bagay na ito na kanyang nakuha ay ang ikatlong cervical bone ni Kriemhild, na matagumpay na nakuha ng ating bida, matapos patayin ang kalansay na nagdadala ng bagay na ito sa kanyang katawan, tulad ng inaasahan ko, tama nga ako, sabi nito sa sarili. Sabi pa ni Theo, ayos, ang kailangan ko lang gawin ay kunin ang iba pang parte, gaya ng ginawa ko ngayon sa isang ito, sabi nito na nasa sabik at gigil sa mga sandaling ito. Habang nagpapatuloy ang ating bida sa kanyang misyon, sa labas naman, sa mundo ng mga tao, sa floating archipelago, dito ay matindi ang pag-alon ng karagatan, at napakatindi rin ng lakas ng ulan sa mga sandaling ito. Dito ay may isang matandang galit ang nagsasalita, sabi nito, late na late ka na, may nangyari ba? Tanong nito, wala naman, hindi na dapat pang pag-usapan pa, sabi ng lalaking dumaan. Dagdag pa ng lalaking dumaan, ganun Perinam, ang hamog rito ay mas lalong pinapadali ang lahat pilot,
sabi nito sa matandang kausap niya sa likuran na hindi man lang niya nilingon. Hindi na nagsalita ang isang ito, kundi nagngit-ngit lamang ang kanyang labi at ngipin sa galit, dahil sa paraan ng pagsagot at pakikipag-usap sa kanya ng kanyang nakausap. Anong nangyayari rito? Tanong ng matandang lalaki, ang mga pasahero po. Pag-uulat ng mga kasama nito sa kanyang amo. Ayun na nga, ang mga pasaherong sakay nila ay nakabagsak lahat ngayon, para bang wala ng buhay ang lahat ng mga ito, may mga parang pasa o anumang marka sa mga katawan ng mga ito. Ang nilalang naman na ito ay biglang nagsalita, mga hangal talaga ang mga sundalo ng floating island na iyon, ang Dragon Slaying Sword ay dumaan na sa kanilang harapan at hinayaan lang nila uli na makawala sa kanila, sabi ng isang ito na hindi makilala kung sino ito. Sabi pa ng isang ito, sa bagay hindi na mahalaga kung sino ang may hawak nito, sabi nito tanda na talagang mula ito sa kampa ng kasamaan. Matapos noon, agad nitong sinuot ang isang maskara sa kanyang mukha para hindi siya makilala kung sino siya, dagdag pa ng isang ito, hindi na mahalaga iyon, dahil ang floating island na ito, nasa aming mga kamay naman na, sabi nito, na isang mata lamang ang nakikita sa kanya ngayon, ang isang ito ay ang ika-9 na leader ng mga tauhan na hawak ni Troyban. Magtatagumpay kaya ang ating bida sa kanyang misyon, makukuha kaya nito ang panibagong lakas. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-subscribe, mag-like o mag-comment, makakatulong po ito ng malaki sa paglago ng channel, at makapagbigay pa ng magagandang kwento. Salamat!